Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ho si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon itong um, reaksyon ni PBBM sa most recent na insidente. At ang dating nito sa akin ha, merong meron siyang bagong strategy. Sabi ko nga, huhulaan na lang natin to eh. Ano ba ang plano ng Pangulo? Di ba? Kasi eto ha, tingnan niyo yung kanyang statement dito. Eto, yan. Over the course of these past days, I have met w- with and spoken to our country's national security and defense leadership. So mga ano ho ito, mga taga DND at saka mga nasa militar. So they have made considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. Uy, ano kaya yung klaseng directives na yun? Ah, I have also been in constant communication with representatives of relevant parties. Naku, ano to? Diba? Relevant parties na binabanggit na rito. So ibig sabihin nito tawag dito, hindi na ordinaryong usapan ito eh. Hmm. Ibig sabihin may nabubuong plano. Kumbaga nagiging solid na samahan. Okay? Na yung samahan na 'to, meron silang napagkakaisahan ng ito ang ating strategy na gagamitin. 'Yan. Tapos, sabi niya na 'no, I have also been in constant communication with representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific, mga kababayan. So, the president is not talking about just the West Philippine Sea or the South China Sea, but the Indo-Pacific now. Bakit po Indo-Pacific? Simple lang eh. Kaya po kasi ito Indo-Pacific, ito ho kasi ang target talaga ng China. Kaya nga kailangan ng China, lagi ko sinasabi dati pa yan eh, kailangan ng China na makuha ang kontrol sa Pilipinas. Hindi nila tayo kailangan na sakupin agad-agad para puwersahan tayo na susunod sa kanila. Kailangan nila tayong makumbinsi ang bagong henerasyon, ang bagong Pilipinas na maka-China na dapat tayo welcome sa atin ang kanilang ginagawa, tiwala tayo sa kanila hanggang sa ang mga Pilipino, 'di ba? Ano na tayo, kumbaga kumbinsidong-kumbinsido na talagang tiwala na wala na ng pag-asa ang Pilipinas na umasenso maliban na lamang kung tayo'y nakadikit sa kanila. At paubayan na natin ang kapakanan ng ating bayan sa kanilang mga kamay. Yan. Ay, now, sabi ni PBBM pa ha, they have offered to help us on what Philippines requires to protect. Ano yun, mga kababayan? Ano yun? Ano yung, di ba? Ano yung uh, in-offer ng mga to sa ating Pangulo? No, kinakausap niya eh. No, kinakausap niya sila. Um, kinakausap niya sila, sabi niya, constant daw eh, constant communication. So, there's a planning, di ba? Kung paano nilang i-address. Hindi na po ito West Philippine Sea lang. All right? The strategy is on the Indo-Pacific side. So, pag sinabi nating Indo-Pacific, man, kabilang po dyan ng India, yung mga Latin America countries, di ba? Yung South America continent, kabilang yan. Tapos syempre, United States of America, Canada, yan. And syempre, yung mga hilera natin, Japan, and then the Southeast Asian nation. Okay.
Now, uh, and then to seek and secure our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Okay? So, ibig sabihin, ganito lang. Payagan na lang ng presidente na, o sige, magkakaroon kayo rito sa amin ng access. And after all, meron tayong mutual defense treaty. And then, kitang-kita naman ang maitim na plano ng China. Bakit naman po nasabi nating kitang-kita ang maitim na plano ng China? Kanina lang nga, pinag-uusapan namin sa GC nila, Sir Carlos Maglasang. Meron na namang dispute, may panibago na namang kaaway ang China, which is ang Vietnam. Yung Gulf of Tonkin. Tingnan natin itong mapa ha, para mapakita ko sa inyo lang. Alright. Mhm. Okay. Eto, pakita ko sa inyo muna yung mapa. Yung Gulf of Tonkin, ito yung nasettle lang nila to ng matagal na eh. Ay, kakainis. Okay, nako, hindi natin malakihan. Ito yung Gulf of Tonkin, oh. Yan, yung maliit na isla na yan sa may ibaba ng China. Ngayon, etong pagitan nila, hanap ka tayong malaking mapa. Wait ha. Ay, pambihira naman. Okay, mali pala yung tab na napindot ko. Okay, so lipat tayo ng eto. Yan. So eto ang Gulf of Tonkin. Eto. Naalala ninyo yung 9 dash, yung 11 dash line. Okay, 11 dash line dito po nagsisimula yan noon. Yan, diyan yan nagsisimula. Ganyan. 11 dash line. Yan. To. Halos lahat kasi kunin nila yan eh. Tapos pag ganyan, 'di ba? Papunta ng Taiwan. Now, noong 1952, dahil gumaganda po yung relasyon nitong North Vietnam, yan, North and South kasi yan eh, ng North Vietnam at saka ng China, yung relationship nila. So, give up nila nung panahon ni Deng Xiaoping. I forgot the name of the premier at the time. So, si Deng Xiaoping, ah, nung panahon niya, sinettle nila ito. Nagkaroon na lang sila rito ng kasunduan kung saan dito yung boundary nila. Diyan. Kasi kiniklaim ng China, amin ito. Wala kayong dagat. Hayop, di ba? Laking dagat, amin yan. So nagkasundo sila. Yan, hati na lang. Pero actually, hindi hati yun eh. May portion dito lamang ang China. Yan. Ngayon, ang ginawa nila ay binaliwala naman na nila yung kanilang kasunduan dyan. Kaya may bago na naman silang pinag-aawayan. And then yung dito rin po sa may saan yun? Parte ng Russia, dito ata yan eh. Rito. Meron ditong parte na sakop ng Russia. Yung boundary nila, yung ilog, no, na-settle na nila ito nung araw pa. Ang problema, eh, nung nilabas ng China yung kanilang standard map 2023, lahat ng mga claims nila kahit settled na napunta na sa ibang bansa. Nako, katulad yung dito sa kanilang problema rito ng India, 'di ba? Yung Arunachal Pradesh
at saka yung isa pa rito banda, pinag-aawayan nila. Lahat po ng 'yan, kinamkam nila sa bagong mapa nila uli. Tapos tinuturo nila ito sa public school. Bakit nila itinuturo sa public school? Well, to tell you frankly, ginawa na rin po ng China noon 'yan. Kung naalala ninyo itong, national humiliation map ng China, naalala niyo 'yon? Na inilabas nila noong, 1920s, na kung saan yung unang-unang version ay kabilang ang, Pilipinas dahil po sa Sulu. Yun pong ating isa sa mga sultan doon o dato, yung chieftain doon, na naging kaibigan o na hindi ko alam kung paano naging magkaibigan sila ng emperador ng China, nagdala ng maraming mga regalo, ugali naman 'yan nung araw, mga Pilipino. Tapos si Paduka Batara, 'yan. Ngayon sa ginawa nila ng isang, pribadong tao, gumawa ng mapa, yung National Humiliation Map, na kung saan ang pinaka-aim nito sinasabi na, "'Pag lumakas uli ang China, babawiin naming lahat ng amin." Yun ang sinasabi nila. And it so happened na ang, Pilipinas po ay nakasama doon. Dahil po rito, 'yan, yung sultan dito, dito sa Sulu, pumunta ro'n. So ang ginawa nila ngayon, clainame nila ito. 'Yan, kabilang na 'yan, kabilang na 'yan. Pati itong Sabah, ano 'yan, may lecture sila sa China na ito ay bahagi ng China din. Hmm. Tapos eto, Hainan, 'yan. Oh, 'yan ang kanilang, teritoryo. Ta's etong Sabah, kasi nga eto pong Holo-Sulu, 'yun pong, si Paduka Batara pumunta ng China. Tapos nung, na-dispute 'yan, naglabas sila ng panibagong national humiliation map, tama na po, wala na ang Pilipinas. Wala na yung, Sultanate of Sulu. Ngayon, ah, nung naalis na ito, 'yan, clear na, pero nakasaksak pa rin sa isipan ng mga tao na ito'y pag-aari ng China. Ang pinakamatindi ngayon, etong Sabah, bahagi rin pala ng pagtuturo pa ngayon sa kasalukuyan kanila. Hindi lang ang iised ang kinukuha nila rito, kung hindi mismo ang teritoryo ay kanila din daw. Yan daw ang pinaka-southern part. Samantalang sa mga dokumento nila, ito po ang tinuturing nilang southern part, most southern part ng China, etong Hainan Island. Okay, so ngayon balikan naman natin yung kanina. Nasaan na 'to? Yung, kay PBBM. Very ano, ewan ko ba, ibang klase si PBBM mag-ano, 'no, yung diskarte. Matalino, kailangan mong pag-isipan, eh. Sa totoo lang, kailangan mong pag-isipan. Kaya 'pag tinatanong ako minsan, "Anong masasabi mo rito?" "Teka muna, wala pa. I need further details. I need further readings." Okay, ngayon going back, ayan na. Sabi rito, ah yung mga pangangailangan naman daw natin 'no, ng mga proteksyon sa ating bansa, sa ating interes, sa ating soberanya, sa ating karapatan, at sa ating, nasasakupan, siniguro naman daw po ng mga kinausap dito ni PBBM, okey? 'Yan. Habang itinataguyod nila, oo, ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Bakit? Nanganganib ba? 'Di ba? Well, of course, yes, nanganganib. Kasi alam naman na po natin ang galaw ng China sa ngayon, 'di ba? Bakit? O tignan niyo na lang, ay nawala na yung mapa. Pero kung di niyo napansin, minsan binanggit ko na sa inyo, if I'm not mistaken, yung, Nauru. Yung Nauru, bagsak na bagsak ng bansa 'yan. Sobrang yaman nung 1960s, excuse me, pero dahop na po ngayon nung naubos na yung kanilang, phosphate, 'di ba? So, ang bumubuhay wala silang ibang mga industriya. Nagbebenta na lang din sila ng fishing rights. Tapos, etong, Australia, parang nasa likod ko lang, 'no? Yung Australia, tumutulong sa kanila 'yan. Ang Taiwan,
tumutulong sa kanila yan sa Noro. Plus ang Asian Development Bank, tumutulong yan para mapatatag yung kanilang sovereign wealth fund na bumubuhay sa kanila. Anong nangyari? Tinalikuran nila ang lahat ng yan at dumikit sila sa China. So, dahil yan pong Noro ay nasa Pacific Ocean, so malaking-malaki ang tyansa na yaan ay magkaroon ng base militar diyan ang China. So, 'di ba? Kahit papaano magdudulot po ng bigat 'yan sa puwersa ng mga Amerikano na manggagaling sa Hawaii, tapos yung dito sa may, parte ng Guam at saka diyan sa tinatawag nilang, Midway sa Northern Marianas Islands. Hmm. 'Di ba? Yan ang tsaka sa Palau kung meron alam ko meron din diyan, eh. Yang mga maliliit na isla po sa Pacific Ocean, yan ang tina-target ngayon ng China. Ngayon ang Amerika po, aware sila sa gustong mangyari ng China. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sinong makakakontrol sa Pilipinas will have na 85% chance of winning, makuha niyang kontrol ng Indo-Pacific. Yung 15% remaining ay talunin nila ang Amerika, either through war or through trading, negosyo. Yan. So, pagka usapang negosyo, alam niyo naman ng China, 'di ba? Isa-subsidy nila yung mga produkto para tuloy-tuloy ang production. Tapos ikakalat nila 'yan sa buong mundo para hanggang sa etong mga bansa ay maging dependent na lamang na ultimo na lamang sa lawal, no, Tapalodo, Puruntong, hindi na nila tatahiin dahil may nabibiling murang-mura galing sa China na pang 10 laba magpapalit ka uli pero mura naman. Eto pa. Over the succeeding weeks, there shall be, ito na, implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unbaiting, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Yun. So, paano mo poprotektahan itong Indo-Pacific? 'Di ba? So, kinakailangan dito ni PBBM at ng Amerika, ng ibang bansa, ng India, lahat ng mga nakikinabang po diyan sa trade na dumadaan diyan sa Pacific Ocean ay kailangan nila ng strong presence sa parte po ng Bashi Channel at dito po sa may parte ng yung pagitan ng Japan at saka ng Taiwan. So matinding pressure ito sa China. Kasi kapag itinuloy nila yung plano nila this year or sa 2027 na puwersahan na sakupin ang Taiwan, totoo pong magkakagiyera yan. With or without the Philippines, matutuloy at matutuloy yan. Sino ba naman ang isang dating Pangulong Duterte para makapigil sa China? Katunayan nga yung mga pinagagawa niya. 'Di ba? Pagpahina ng presensya ng Amerika dito sa Pilipinas nung panahon niya. Isa hong napakalaking tulong na 'yan para sa China magawa ang gusto nila. But they have time frame, eh. Hindi sila padaskol-daskol. Hmm. So, ibig sabihin nito magkakagiyera ba? Well, yun po yung nakikita ko rito. Sa kanino manggagaling ang giyera? Sa China magmumula. Dahil ang pinaka-triggering point dito ay dalawa lang. Yung Taiwan, yun ang pinakapangunahin kasi oras na inatake yan ng China, hindi kinakailangan ng Taiwan mag-avail. Kasi meron palang automatic provision naka-stipulate doon sa kanilang Mutual Defense Treaty. So, mangyayari doon, di ba? Kusang gagalaw ang Amerika, which is kailangan naman po talaga. Nandiyan nasa eminent danger na. Oh, paano kung ang mga mapuwesto doon, dukutin ng mga ng mga Chinese, 'di ba? At walang makapag-avail, walang, quorum. Hindi nila kailangan 'yun dahil po masyado silang dikit at sila 'yung talagang pinagbabantaan. 'Pag nakuha ang Taiwan, naku, hindi na po nila kailangan ang Pilipinas, 'no? At malaking-malaki ang tyansa
para sa atin na mawala na po tayo ng access diyan po sa Philippine Sea or yung Benham Rice. Ah, biro mo ni Japan wala ngang karapatan do'n, Pilipinas lang ang may karapatan do'n. At walang nagdi-dispute, talagang, solo natin 'yan. Walang nagdi-dispute ng ating karapatan do'n. So etong binabanggit dito nila PBBM, itong package na 'to, palagay ko nga po, yung pagpayag nila na sige, magkaroon na rito ng strong presence sa loob ng ating, West Philippine Sea at posibleng-posible po, maging malakas ang presensya nila diyaan mula rito sa Subic. 'Yan, in coming months or weeks, magsisimula na 'yan. Kasi kailangan nila. Kasi kapagka meron pong strong presence ang Western dito sa Subic, yung Scarborough Shoal, mahihirapan ng China na magalaw 'yan. Magiging sobrang hirap sa kanila na tayuan 'yan ng artificial islands. Lalo na't 'yan po ay nabawi na ni PBBM technically. Hindi na nga sila makatambay diyan, nagwardiyahan nila forever, hindi gaya nung panahon ni Pinoy. Ngayon, 'di ba, ni-reclaim ni PBBM 'yan kahit na by words, pero napapakita po dito ang ating strong presence doon sa pamamagitan ng mga Pilipinong mangingisda, sa pamamagitan po ng ating, BIFAR at ng ating Coast Guard na pumupunta ro'n. Tapos nagpapatrolya rin ang ating Philippine Navy. Kahit na binubuntot-buntutan ng, mga barko ng China. Pero hindi naman nila ito, iniiwanan. Tuloy lang sila sa kanilang ruta. Okey, sabi nito, "We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim." 'Di ba? Sabi niya, "We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence." China po tinutukoy niya rito, na dahil magkaibigan naman kami ng Pilipinas, eh. Tapos ang layunin lang naman, utuin lang tayo at patahimikin, 'di ba? Sabi niya, "Hindi kami yuyuko sa inyo." Ah, yeah. We will not be cowed into silence. Hindi kami mananahimik, into submission or subservience. Madaling salita, hindi kami yuyuko sa inyo, hindi kami susuko. Yan, Filipinos do not yield. Naku, etong mga makapili po na ngayon, mga modern makapili. Ano sabi ng presidente, "Do not yield." Eto ngayon po yung biglang mga nagwawala. Sila yung mga galit na galit. Sabi ni Rego, April 11, trilateral talks with Japan and US. 'Di ba? Ayun na nga, parang China lang ang dahil sa laki nila, eh. Hmm. The rude gestures of China shows their arrogant stand in West Philippine Sea. Should we, we should, which we should not allow them to pursue whatever agreements with the former president. Correct. At hindi po tayo dapat pilitin na tumupad sa sa kasunduang pinasok na isang pagtataksil sa ating bayan. Dahil obligasyon ni dating Pangulong Duterte protektahan ang anumang bahagi ng ating bansa kahit na ito po ay sovereign rights lamang dahil yan ay nandiyan nakapaloob sa ating saligang batas na kinikilala natin ang UNCLOS, yung international law. Hmm. Yung mga lintik na mga makapichi na yung mga Pilipinong maka-China. Ay nako. Right? So ito yung sinasabi ko sa inyo na may ibinaba ng utos ang Pangulo. Sabi niya nga rito, 'di ba? Mm. Over the course of this past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations, and through exhaustive consultations, I have given them my directives. Palagay ko rin ito, isa pa po, papalag na po yata tayo rito.
'no. Hindi na po puwede yung, wina-water cannon lang tayo tapos, tayo, kibit-balikat na lang dahil, malakas ang China, malaking bansa ang China, 'yun. Tandaan niyo na lang etong Vietnam matindi pa awayan nila ng Vietnam, 'di ba? Nitong Taiwan, nitong South Korea, hmm. Pero wala sila, tayo nga water cannon lang na ganyan, eh. Pero yung mga yun matitindi, banggaan talaga. So, tingin ko rito ngayon, talagang ano na 'to, strong presence na ng ibang bansa na siyang ayaw ng, China plus ang ating, Coast Guard ay mukha hong papalag na ng ganyan. O kung mangyari nito, bagong strategy ito sa pagre-resupply at pati ang reinforcement ng BRP Sierra Madre, 'yan. Alam niyo para sa akin dapat dito, imbestigahan talaga ng Senado at ng Kongreso etong, si dating Pangulong Duterte. Pigain ito, torturin 'to. Ano yung mga pinaggagagawa mo nung panahon mo? Ano yung mga agreement mo na pinasok sa kanila na walang dokumento? Dapat nga doon pa lamang po, na-impeach na pala 'to, eh. Bakit? Unconstitutional yung mga hakbang niya, eh. Oh, 'di ba?